morning po sa inyong lahat at nandito na po tayo sa impormasyong pangkalusugan at siyempre ay meron na naman tayong bagong topic ngayon. Kaya mag-invite na po kayo at talaga namang kailangan po ng bawat isa to. Kasi kailangan ng dagdag impormasyon, dagdag kaalaman para dito sa topic natin sa araw na ito. At maraming salamat at Webis ngayon, siyempre nandito si Doc Eugene at patiin na muna natin ang mga taga North, South, East, and West. corners ng ating simbahan. Hello kayong lahat dyan. At siyempre mga area leaders, hello. At mga PSS student and alumni, good morning. At nawa manood naman kayo. Kasi mas gusto ni Doc Eugene na marami tayong kasi gusto niya talagang maibahagi sa inyo ang mga kaalaman tungkol sa ating kalusugan at gayon din sa mas maganda yung meron tayong alam. Oo. Hindi tayo natataranta, hindi tayo na pag nandyan na. Kaya habang wala pa ay nyo na sa isipan ninyo na ito yung mga dapat gawin. Pag dumating na yung mga ganitong mga karamdaman o anuman ang mga bagay na insidente na dadating sa ating mga buhay. Kaya maraming salamat at pabatiin ko na muna ang ating Mainit at maalinsangang umaga po sa inyo pong lahat. At maraming salamat ulit. Andyan pa rin po kayo. At ipagpatuloy po natin ang pagbibigay po ng dagdag kaalaman po patungkol po sa ating kalusugan. Kaya relax lang po kayo dyan at makinig po. At yung palagi po nating sinasabi ay kung meron po kayong mga katanungan kahit hindi po related po sa ating pinag-uusapan, kung kailangan nyo po ng agad-agarang kasagutan, ay bibigyan po natin ng pagkakataon na masagot po at sa abot po ng aming kakayanan sa biyaya ng Panginoon. Magandang umaga po ulit at sana nga po ay malusog at malakas lamang po kayo habang nakikinig. Sige, batiin muna natin ulit ang ating mga viewers na talaga naman nag-iintay ang aga. Medyo nalilate tayo dahil mga technical mga technical problems, hindi natin makuha ang Facebook. Facebook apps at anyway, maraming salamat at batiin ko na rin ang Hindi nangunguna nga ako nga oo. makapasok eh. Nandito ang ating Ma'am Linda Quiñones, number 1 yan. Oo. Magandang umaga po. Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Cecil Cantuba, hello ma'am. At Ma'am Belia, nasabi ko na ba? Ma'am Cecil Ampig. At oo nga Ma'am Mirna Alianige. Gerdy Aguilion, Ma'am Alma Obidos, at so far yun lang naman, paulit-ulit na lang yung iba. Wala pa yata si Ma'am Helen Kapundan. Oo nga. Oo. At siyempre, gusto ko na rin batiin ang mga senior citizen, hello kayong lahat dyan, at sa pangunguna nila Nanay at Tatay Kaba, at siyempre, Mami Hilda, at sa ating dalawa. halos lahat ay halos yata yung mga nakikinig ay mga ka-senior natin. Oo. Yan na yung mga talagang, siguro maaga nag-prepare ng lunch yan eh. Kaya, Pwede namang habang nagla-lunch. oo, kaya naiintindihan namin ang mga parents na maaring hindi nakakapanood o nakaka-view dahil sa busy sila na mag-prepare ng kanilang mga lunch. Or nagla-lunch na sila. Buti pa kayo, nagla-lunch na kayo.
Anyway, maraming salamat at marami rin bumabati sa iyo, Doc. Ay, magandang umaga po. Pasensya na po, hindi ko ako makapasok sa Facebook eh. O, sige. Siguro, umpisa na natin. At siyempre, batiin din natin muna ang ating mahal na pastor. Magandang umaga po, Pastor Hill. Oo, sino yung bisita natin? Si Pastor Daniel. Daniel Magandang Floresta. umaga po. Oo. At si Grisel. And, At nabalitaan ko masaya ang naging kaganapan kagabi. kagabi. Oo. Yung mga honor students ng different schools at siyempre ng ating academy. Maraming salamat at I believe magandang at malaking encouragement sa mga kabataan. oo. At nabigyan sila ng pansin at binigay ng karangalan yung kanilang Oo. pagpupursige sa pag-aaral. Marami rin ako nakausap kagabi, bakit hindi sila nakasama. Sabi nila, kulang lang ng points, ma'am. Points, ang ano ko naman sa kanila, next time, dagdagan nyo ang para talagang umabot na yung points na honor roll. Oo. Bawas-bawasan lang yung kakapindot. Yan ang minsan or yung mga gala-gala. Alam naman natin, basta mga estudyante, mahilig sa gala yan. Anyway, maraming salamat at i-ano na rin natin sila, ano ba tawag doon? I-remind, yung darating na PSS graduation and alumni homecoming sa Monday na po yan hanggang Tuesday. At nawa ay mag-ready na kayo ng mga dadalhin ninyo para hindi na naghahabol. Kasi medyo merong maagang alis, may after ng service, aalis na or madaling araw ng Monday. Kaya maraming salamat din sa mga at syempre, yung darating na ano tawag dito? Balikatan. Yan, marami din talaga nag-signify pa na dadalo sa ating balikatan sa May. Ano bang May yan? 11? Second week of May second week of May. Okay. At ihandanan nyo po yung mga nailista naman doon kung ano mga kailangan. Mag-ready na po rin tayo doon. At syempre, yung ating mga konting bayarin. may mga bayarin tayo diyan kasi yung ano tawag doon, tuition fee ba yun? Hindi. Registration fee. Ayan, Ayan, ng 1.5 yata po ang ating kaya medyo no more, no less. oo. Doon sa talagang nagsasabi na wala silang ganong amount pa, mag-try na po kayo magbenta ng mga kalakal. Tingnan nyo na po ang inyong mga bahay na hindi na maraming pwedeng ibenta. Wag lang magbenta, wag nang uminom ng soft drink. Oo, wag nang Wag nang chichirya. Chichirya. Oo. Makakaipon po kayo niyan. Oo. Paunti-unti hanggang May pa naman yun eh. May more than 2 weeks pa silang Kahit magtipid. 100 a day. Medyo malaki na ba yung 100 a day? Pero pag kalakal naman, medyo nasa rin yan nasa diskarte. Kaya, yun lang, paalala lang po at siyempre sisimulan na natin ang napakagandang topic. Medyo gusto ko lahat talaga ay may kaalaman sa mga gagawin o yung tungkol dito sa topic natin na to. Yun lang po at bigay ko na kay Doc Eugene. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Yung ating pag-uusapan po ngayon ay napakahalaga dahil sa
sobrang init ng panahon, ay pwede pong mangyari anytime po ito. Patungkol po sa food poisoning. Ayon. Ay, bakit naman ganyan? Ano po ba ang food poisoning? Food poisoning, a type of foodborne illness. Siyempre, pag food, di galing sa pagkain, is a sickness people can get from something they ate or drank. The causes are germs or other harmful things in the food or beverage. Siyempre po, pag food poisoning, lahat na in-ingest natin, kinain po natin. At ano ba yung mga symptoms ng food poisoning? Common symptoms are upset stomach. Sigurado po yan, sasakit po ang inyong tiyan pagka nakakain po tayo or sa Tagalog, lason. Nalason dahil sa ating kinain o ininom. So, pag naranasan nyo itong mga ito, at siyempre, meron po kayong history na kinain. Hindi naman po mangyayari ito kung wala kayong kinain o wala po kayong ininom. So, pag nakaranas po kayo ng mga ganito, isipin nyo po ano bang dahilan. Kagaya ng sasakit po yung inyong tiyan. At kung sino po yung mga nakaranas po nito, I believe you can describe kung gaano po kasakit yung inyong tiyan na hindi nyo maintindihan kung paano kayo, kahit na anong posisyon, sasakit po yan eh. So, upset stomach, siyempre po, sumasakit po yung tiyan natin or yung bituka na po mismo ang nagrereklamo, siyempre, masusuka, magtatae or loose bowel movement or may loose bowel movement po kayo, diarrhea with bloody stools. Mapapansin nyo na lang po na meron pong kulay, iba na po yung kulay. Pag sinabi po nating diarrhea, syempre malambot po ito. Hindi po yung, kasi pag matigas, hindi po tinatawag. Kaya nga tinawag pong loose bowel movement at nag-iba na po yung kulay, ay mag-isip na po kayo. Stomach pain and cramps, ito po yung hindi nyo po talaga ma-describe kasi po, pagka nalason po yung gastrointestinal system natin mula sa esophagus, sa stomach, and then the small and large intestine, ay magrereklamo sila. Sa pamamagitan po ng hyperperistalsis, yung galaw po ng GIT system po natin ay mas mabilis. Yung iba po ay Hilab. Oo, hilab. Hilab. Pero yung cramps, pero yung peristalsis po kasi, pag nakikita nyo po sa personal, pagka nagbubukas po kami ng tiyan, yung abdominal surgery, makikita nyo po yun yung kahit hindi mo ginagalaw yung bituka ay gumagalaw. Kasi yun, yung tinatawag nating peristalsis. Pero, kung nairita po siya, sa loob man o sa labas, yung bituka, ibig sabihin na naiirita siya sa loob, yung lumen ng bituka or even outside, ay magre-react po siya kaagad. Kagaya pag nag-opera po kami, hawakan mo yung bituka, parang uod na gagalaw siya. Lalo kung lagyan mo ng irritating chemical, talagang parang titigas siya. Yung malaramdaman mo yung consistency, yung intestine ay titigas. Kaya, can you imagine kung talagang panay-panay po yung mabilis yung peristalsis at saka magka-cramp siya, hihilab, ay talagang napakasakit. So, later on, magkaroon na rin po ng fever dahil po yung pag nag-release na po yung toxins, yung ating nakain o nainom, yun po yung magkukos po ng fever. At later on, ay pananakit po ng ulo. Kaya kung ito po ay naramdaman nyo at meron po kayong na-ingest o nakain, isipin nyo na po ito. Iba pang simptomas, yun.
less often food poisoning affects the nervous system and can cause severe disease. Symptoms may include, ito na po yon, yung nakaranas na po kayo dun sa mga unang simptomas and yet hindi nyo pinansin, na-tolerate nyo. Pero ako nakaranas na po talaga, hindi ko talaga ma-tolerate. Blurred or double vision. Yung lalabo yung inyong paningin o di kaya nagdodoble yung inyong nakikita. Headache, severe headache. At yung iba ay loss of movement in limbs. Yung parang wala na pong kakayanang tumayo o gumalaw po yung iyong extremities. So, yung iba nagpapanik na po dito. Yung iba naman, problems with swallowing. Kasi dahil po sa mga toxins, hyperperistalsis po yung ating esophagus, meron na rin pong pamamaga, mahirap din pong lumunok. Tingling or numbness of skin, yung parang kumakapal o mawalan po ng pakiramdam po yung ating balat. Siyempre po, panghihina, and then changes in sound of the voice, nagiging hoarse po, yung namamalat po yung boses po ninyo. Lahat po ito ay meron na pong kinalaman na naapektuhan na po yung nervous system po natin. Pagka nakaranas po kayo nito, ay mas lalong kailangan nyo na pong pumunta po sa doktor. When to see a doctor? Siyempre, itong mga infants and children, pag sinabi po nating infants ay below 2 years old, ito po yung mga toddlers and older children. Vomiting and diarrhea can quickly cause low levels of body fluids, also called dehydration, in infants and children. This can cause serious illness in infants. Ibig sabihin po, kaya po ako mismo sa clinic, kaya nga po ako nag-specialty training sa OB. Kasi po itong mga batang to, lalo na po yung mga infants, hindi nila masabi kung saan po yung masakit. Sila po ay umiiyak lamang. So, pagka alam nyo po na meron po kayong naipakain sa inyong mga anak at siya po ay sumusuka na at nagtatae at hindi nyo maintindihan kung bakit, ay kailangan nyo na pong dalhin po ito sa doktor. Kasi madali po silang ma-dehydrate. Yung mga matatanda kasi, kakayanin pa natin. Pero sila hindi. Call your child's healthcare provider if your child's symptoms include vomiting and diarrhea and any of the following. Ito na po. Unusual changes in behavior or thinking. Yung mga toddlers po yan, maliban po sa iyak ng iyak later po, napaka-irritable, hindi makatulog, or later wala na siyang yung alam mo hindi siya masigla. Nag-iba na po yung behavior niya, ay dali nyo na talaga sa doktor. Huwag nyo na pong yung iba po kasi may mga kwento ng mga kapitbahay kung ano-ano ang ipapakain sa bata. Minsan, imbes na gumaling yung bata, ay lalo pa pong lumalala. Siyempre po, itong excessive thirst. Yung baby o yung bata ay hihingi ng tubig. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabamit niya. Kasi po, kung may food poisoning sa mga bata, ay hindi rin nila matolerate yung tubig kasi isusuka rin po nila. Tapos later on, ay lalong lumambot po yung dumi hanggang sa tubig na po yung inilalabas. Ay lalo po sila makakaranas na po ng dehydration at ramdam po yung bata kaya hihingi po ng tubig. So yung mga batang nakakapagsalita, pero yung mga sanggol ay wala. Wala po, helpless po sila. Diarrhea that lasts more than a day. Lalo na po kung yung mga sanggol, huwag nyo nang paabutin na lumampas pa ang isang araw. Palagi ko pong sinasabi,
Kasi there are cases or there are some times na kahit alam na OB po ako, may darating na mga sanggol, ay hindi ko talaga i-entertain, lalo na kung nakikita ko na pong ang lalim-lalim na po at nangingitim na po yung mata. Kasi yon, they need to be admitted na po. Hindi pwedeng sasabihin lang na painumin lamang po ng electrolytes. And of course, kailangan po nating malaman anong dahilan, yung bakit po nagsusuka at lalong bakit nagtatai yung bata. Yung bata ay panay na po ang suka. Can you imagine yung kahit sa matatanda, kung yung panay ang suka nyo, yung term ng mga Pilipino na parang babaliktad po yung sikmura, ay napakasakit po sa bata. Kaya talagang hyper-irritable, iiyak na lamang po yung bata. Okay? Stools that have blood or pus. Makikita nyo po sa dumi, kung hindi streaks of fresh blood, pwede rin pong naihalo na po yung dugo or makita nyo po na may nana. Ay lalo po kayong dapat ma-alarma na kailangan nyo na pong dalhin ang pasyente. Stools that are black or tarry. Yung pag fresh blood po kasi, talagang pulang-pula. Pero pag ito po ay itim na, ay ibig sabihin, doon po sa taas nanggaling na yung pagdurugo. Nakadaan na po sa chemicals, paglabas po sa dumi, ay iba na po yung kulay. Severe pain in the stomach or rectum. Hindi lamang po kasi sa ating mga Pilipino, sasabihin natin masakit ang tiyan, pero hanggang pati sa puwetan, sa pagdudumi ay lalo na pong sumasakit. Any fever in children under 2 years of age. O, di ba? Sabi ko, huwag niyong ipagpaliban. Sabi ko kasi dito, diarrhea that lasts more than a day. Sa mga sanggol, huwag niyo nang hintayin. Dalhin niyo na po kagad sa doktor ang mga batang infants, those 2 years of age and below. Yung fever, tumataas na po. Dapat po kung kayo po may mga sanggol o malilit na bata, ay dapat po meron po kayong personal na thermometer para meron po kayong gagamitin anytime na meron po kayong napapansin niyo pong may problema po yung inyong anak, ay makukuha niyo po kagad yung temperature. Ginagamit po natin sa Pilipinas ay degrees centigrade, kaya 38.9 degrees Celsius. Hindi po tayo gumagamit po ng Fahrenheit. Sa ibang lugar, Fahrenheit po yung ginagamit po nila. Sa atin ay degrees Celsius. So, pagka inabot na po ng 38 to 40, kasi yung 38.9, mag-40 na rin po yan. History of other medical problems. Siyempre, kung inyong mga anak ay meron pong comorbidities like yung mga Downs, yung mga cerebral palsy, ay mas higit nyo pong kaagad-agad dinadala po sa doktor. Okay? Para sa mga adult naman, adults should see a healthcare provider or get emergency care if the following occur. Okay? Nervous system symptoms such as blurry vision, muscle weakness, and tingling of skin. Ibalik ko po ulit dun sa mga sanggol at mga bata. Hindi nila po masabi ito. Hindi nila alam yung blurry vision or muscle weakness. Pero sa ating mga adult, mararamdaman po natin ito, yung tingling of skin, yung parang merong needle prick, nararamdaman nyo po sa inyong balat. Changes in thinking or behavior. Yung iba po, mapapansin nyo na lang po na drowsy siya, kausapin mo, hindi kagad sasagot, or ayaw kumilos, ayaw bumangon. Kasi po, meron na pong nervous system involvement. And siyempre, pag tumaas na po lalo yung body temperature, it can reach up to 39.4 degrees centigrade. Vomiting often.
ito hindi nyo na po mapigilan eh. Kaya suka ng suka. Diarrhea that lasts more than 3 days. O, syempre, biro nyo, nagsusuka na kayo, nag-lulus bowel movement na kayo ng 3 araw, ay huwag nyo nang paabutin ng 3 araw pa. Kasi lalo na po kung meron po kayong mga comorbidities, meron po kayong mga chronic diseases like diabetes, chronic kidney disease, may sakit sa puso, may mga congenital anomalies kahit adult na, or yung mga stroke patients, yung mga nagda-dialysis, ay dapat po, huwag nyo nang hintayin po ng ma-dehydrate po kayo. Symptoms of dehydration: excessive thirst, dry mouth, little or no urination. Siyempre, hindi na kayo iihi. Severe weakness, grabing panghihina, pagkahilo, at yung sasabihin po ng iba, parang walang laman ang utak. Pero, kung tutuusin mo yung ibig sinasabi niya ng parang walang lamang utak, parang walang laman yung kanyang skull. Parang nakalutang na yon. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi dahil parang nakahang na yung kanyang ulo sa hangin. O, iba na po yon, ha? Okay. Ano pa ang dahilan? Ano yung nagkukos ng food poisoning? Many germs or microbes or harmful things called contaminants. Contaminants, anything na makakasira yung normal na, kunyari ang tubig, pagka nadapo yung alikabok, or kahit sabihin pa natin na yung pagkamalakas ang hangin, alikabok, isang galing po yung alikabok. Malamang yan, meron na po siyang kasamang germs or microbes. Kaya nga dapat, kailangan nakatakip palagi. Can cause foodborne illnesses. Food or drink that carries a contaminant is called, syempre, contaminated. Food can be contaminated with any of the following. Syempre po, lahat ng sulok ng mundo ay meron po dyan bacteria, viruses, parasites that can live in the intestines. Pag sinabi nating parasites, usually po, yung mga worms na pwede pong mabuhay sa loob po ng bituka. Poisons, also called toxins, bago pa man kahit wala pong bacteria or viruses or mga parasites, sa loob po ng bituka, meron din pong yung mga chemicals na pwede pong nakakontaminate po sa inyong pagkain. Bacteria that carry or make toxins. Ito po yan. Yung sinabi natin bacteria. Just the presence of bacteria ay pwede na po tayong malason. Lalo na po yung bacteria na nagdadala or nagkikreate po ng toxins sa loob po ng ating sistema, lalo na sa GIT systems, na sila po yung may lumalabas po na toxins, tinatawag po natin enterotoxin kasi sa loob po ng intestine. So, enterotoxins. Kaya magkaiba po yon. Yung bacteria, yung presensya mismo, pwede pong makasugat sa ating gastrointestinal system, pero yung bacteria na nagdadala din ng toxin, ay mas grabe po yon. Molds that make toxin. Pag sinabi nating molds, amag po yun, fungus po yun. So, mostly po ang molds ay hindi maganda sa ating katawan kasi pagka sinabi nating yeast, yun po yung pangpaalsa ng tinapay Pero hindi sumasakit yung ating tiyan. So magkaiba po ito. Pero pareho po silang fungus. How food becomes contaminated? Food can be contaminated at any point from the farm
mula doon sa pinanggalingan or fishery to the table. Paano ba nakakarating yung pagkain natin? Siyempre po, kung saan po siya hinarvest. Kung mga fruits and vegetables, yung mga rice, yung mga yung mga grains, and siyempre, yung mga isda, yung mga meat, kung saan po galing, yung chicken, yung pork and beef, ay doon po mismo ay pinanggagalingan na po yung contamination. The problem can begin during growing, harvesting, or catching, and of course, yung processing, storing, shipping, or preparing. Kung paano po nakarating sa ating table. Kayo po mismo, 'di ba? Kung kayo po ay nasa wet market, 'di ba? Mas magandang makita na mamamalengke tayo sa malinis na lugar kaysa naman punong-puno po ng langaw. O, 'di ba? Hindi po kataka-taka po sa atin sa Pilipinas. Andyan po yung maduming kanal. Hindi po lang madumi. Ay talaga namang hindi mo na makita. Maitim na po yung kanal. O, pwede pong panggagalingan po ng mga contaminants po yun. Kaya, piliin po natin kung saan po natin kukunin yung ating mga pagkain. Poor hand washing. Ito po kasi, maganda yung pagkabili, pagka-produce, pagka-proseso, kung paano in-store, paano dinala po sa palengke, at paano i-prepare. Ang problema, yung tayo mismo, yung poor hand washing. Ugaliin po natin, lahat po, palagi nang pinag-uusapan natin dito, ay palagi nating ine-emphasize ang hand washing. Hindi lamang po para sa hindi makontaminate yung pagkain natin, pati sa ating sarili para hindi tayo mahawa. Lalong-lalo na po sa mga nakakahawang sakit, especially airborne diseases. So, number 1, ang dahilan po nito ay poor hand washing. Feces that remains on the hands after using the toilet can contaminate food. Ito, talaga nangyayari pa rin naman ito. Pero, the advancement of many technologies, usually hindi na tayo gagamit ng sarili nating kamay para linisin yung ating bath. Pero, marami pa rin po nakakaranas po nito. Other contaminants can be transferred from hands during food preparation or food serving. Kaya nga po, sa mga restaurant ay napaka-stricto po nila. Mapansin nyo, naka-hairnet, naka-apron, yung iba naka-gloves, or meron po silang mga instrumentong pangkuha ng pagkain. At pati po yung mga utensils na ginagamit ay dapat pong malinis. Mahirap pong kung kayo po ang kumakain, di syempre gusto nyo talaga malinis yung inyong kinakain. So, poor hand washing, number 1 po yan. Ay, bakit nawala? Ano ba? Si Cesar Dehos, Paano kung malayo sa ospital? May remedy po ba kagaya ng pagkain ng asukal para ma-interrupt yung pagsusuka, pagkalason? Brother Cesar, hindi po nakakagamot yung pagkain ng asukal, hindi po maalis po yung pagsusuka at hindi rin po malilinis yung pagkain dahil sa asukal. Kung malayo sa hospital, sabi ko nga, huwag nyo nang patagalin pa. Kung malayo po kayo sa ospital, agad-agad na kayong pumunta. Huwag niya kayong mag-isip pa ng kung ano-ano ang ipakain. Kasi yung, sabi nila, pakakainin ng asukal, paano kung nagsusuka? Hindi po pang pakalma ng pagsusuka yung asukal. Isusuka nyo rin po yan.
At kung diabetic yung pasyente nyo, baka magka-problema kayo. Pero yan po kasi ang nakasanayan po ng iba. Pinakain po ng asukal, kumalma, okay na siya. Pero kung may nalason nga po, kailangan pa rin pong dalhin nyo po sa ospital. Malayo man o hindi. Kaya po, pero usually po, ito lang po, kung malayo o remote areas, ay mas madalang po ang food poisoning. Kasi unang-una, hindi po congested yung area nila, di ba? Mas malinis din po yung kinalalagyan nila, di ba? At hindi sila kumakain ng mga complicated na pagkain. Kasi kung mga remote areas, ay kumakain po sila ng fresh fruits, fresh vegetables, di ba? So, kung kayo po ay nasa mga ganong lugar at nakaranas po kayo ng kakaiba, ay meron po kayo talagang problema, mas higit na kailangan nyo na pong pumunta sa ospital. Kung nakikita nyo po ang kumalma sa pag-inom po ng pagkain ng asukal, sige, pero dalhin nyo pa rin po sa hospital kahit malayo. Pero sa ngayon, siguro very small areas na po sa Pilipinas ang malayo sa ospital. Kasi marami na pong mga district hospitals, di ba? Bawat bayan meron na po. At saka yung form of transportation, means of transportation, ay usually naman po ay accessible na po sila. Kung yung mga nasa bundok ng tralala na hindi na talaga maabot ng mga doktor, usually po ay mas malinis yung kinakain nila kaysa sa atin. Less contamination po doon, di ba? Sige. Sana nasagot ko yung sagot mo, Sir Cesar. Pero ikaw, pag ikaw sumakit ang tiyan mo at nakakain ka ng hindi mo akalain nakakasama na pala sa'yo, huwag kang kumain ng maraming asukal, lalo kang mapapahamak niyan. Not disinfecting cooking or eating areas. Unwashed knives, cutting boards, or other kitchen tools can spread contaminants. Totoo po ito. Lalo na po sa mga hindi po maayos na mga kainan. Wala na po silang panahon na maghugas, mag-disinfect. At pati po yung kanilang mga kutsilyo. Pati yung mga cutting boards. Ang advice nga po nila, yung cutting boards ng isda ay ihiwalay sa cutting boards ng meat at cutting boards po ng gulay at prutas. Kaya nga kung kaya nyong bumili o magkaroon ng 3 cutting boards, ay 3. Di ba? Pero kung hindi naman, ay kailangan yung pagka ginamit nyo po yung cutting boards, ay linisin pong maigi. Kagaya kung naghiwa po kayo ng isda, malansa po yun, di ba? Ay huwag nyo po kagad isunod yung meat. Di ba? Linisin pong maigi. At tama pong paglilinis po yon. Kasama na po yung ibang ginamit, kagaya ng kutsilyo, yung mga lalagyan, ay linisin pong maigi. Para hindi po dapuan po. Kasi yung mga bakterya, yung mga ganito, ay gustong-gusto po nila. Tuwang-tuwa po sila. Fiesta sila. Improper storage. Food left out for too long at room temperature can become contaminated. Siyempre po, kahit na bagong luto yan, kailangan may takip. Kasi sabi ko nga po sa Pilipinas na ngayon, lalo pa ngayon, kasama na tayo sa air contamination or pollution dahil po dun sa sunog na hindi pa naapula sa sanitary landfill sa Navotas, ay abot na po dito sa atin. Nagrereklamo na po yung mga taga Bulacan na sila po ang nakaka-singhot o nakaka-inhale po yung maruming usok na galing po doon. So, kailangan din po sa atin,
kailangan takpan natin. Lalo na po yung mga may sabaw. Oh, dapat takpan po kaagad. Hindi po yung huwag nyo nang hintayin. Oh, improper storage, sabi nga, also, food stored in the refrigerator for too long can spoil. Kahit pa ilagay nyo po doon sa loob po ng refrigerator, kailangan pa rin pong may takip yun. At saka, gaano na po katagal na iniligay nyo po doon sa loob ng refrigerator. May tumatawag sa akin, hayaan mo siya. Ganun po yun. Kahit inilagay po natin sa refrigerator, kailangan pa rin pong may takip. At lalo na kung magkakaiba po yung inilagay nyo pong pagkain po doon. Siyempre, wala pong spillage. Dapat malinis pa rin po yun. Also, food stored in a refrigerator or freezer that is too warm can spoil. Ibig sabihin, huwag po kayong maglalagay ng pagkain na mainit pa. Palamigin nyo muna bago nyo po ilagay sa refrigerator or freezer. At saka hindi lang po yun, nakaka-waste din po kayo ng energy diyan kasi mag-exert din po yung refrigerator para palamigin niya po yun kasi mainit. Isusustain niya po yung temperature sa loob ng refrigerator. Kaya dapat hindi po mainit ang inilalagay niyo po sa loob po ng refrigerator or freezer. Many germ... Anong pabalik? Tapos na? Bakit ganun? Ayaw na. Tapos na ba? Ito na. Ito na po yung mga bakterya na nagkukos po ng food poisoning. Ay, ang liliit pala nito. Ito po yung Bacillus cereus. Bakterya ito. Pagka nakadapos siya sa pagkain, 30 minutes to 15 hours can cause. Ito po yung mga kanyang mga ibibigay sa inyo. Food such as rice, leftovers, sauces, soups, meats, and others that have set out at room temperature too long. So, siyempre, itong 30 minutes to 15 hours, pagka lumampas na po yan, ay lalo na kung inabot pa ng 15 hours, siguradong panis na po yan. So, simple logic lang, huwag nyo nang paabutin para hindi na po dapuan itong bacteria na to. Yung Campylobacter, 2 to 5 days. Raw or undercooked poultry, shellfish, unpasteurized milk, and contaminated water. Lahat naman po ito ay kailangan na po natin ilagay sa refrigerator. Kung yung shellfish at hindi na po pwede, kainin na po. Unpasteurized milk, kailangan po talaga agad ilalagay po sa refrigerator. Yung Clostridium botulinum, mas grabe po ang effect po nito kasi ito po yung nakaka-paralyze. 18 to 36 hours, for infants 3 to 30 days. Bakit nyo napapatagilin pa to? For infants, honey or pacifiers dipped in honey, home preserved foods including canned foods, fermented fish, fermented beans, and alcohol, commercial canned foods and oils infused with herbs. Ito yung sinasabi po nila na yung lahat po ng binuburo, ito po yung fermented Atsara. Atsara, yung bagoong, yung suka na ihinahalo nyo po sa toge, yung mga ganon, hindi po pwedeng nakatiwangwang din po sa labas kasi gustong-gusto po ni Clostridium botulinum. So, dapat maingat. Kung meron namang pong space po, lalo na po yung mga pacifiers,
although we don't recommend pacifiers po sa mga bata, dapat po palaging malinis at dapat hindi po binibitawan ng bata yung pacifier. Oh. Kasi madali pong dapuan po ng dumi. Dapat cautious po yung nanay. Pagka nabitawan po ng bata yung pacifier, lilinisin po kagad. Although, it's not recommended nga po yung pacifiers. You should not give pacifiers po sa mga bata. Yung E. coli, usually 3 to 4 days, possibly 1 to 10 days. Pagka pinasok po, kaya sinasabi po itong mga lengths of days, kasi pwedeng hindi nyo makita kagad yung food poisoning. Aabot po siya, kagaya ng E. coli, it can reach up to 10 days. Raw or undercooked meat. Wala naman kumakain sa atin. Unpasteurized milk or juice, soft cheeses from unpasteurized milk, and fresh fruits and vegetables. Contaminated water, feces of people with E. coli. Nakukuhan po natin ito, pag sinabi po nating E. coli, ay galing po sa dumi ng tao. Ma-imagine nyo po yun, kakainin nyo, yung pagkain na meron pong nadapuan po na galing po sa dumi ng tao. Ito po yung E. coli. So, talagang magkukos po ng simptomas na kagaya na po ng nabanggit po natin. Hindi naman tayo kakain ng raw or undercooked meat. Agad-agad inilalagay po natin sa refrigerator. Pero itong unpasteurized milk or juice, hindi naman po common sa atin. Pero kung maalala nyo po yung kesong puti, di ba? Yung kesong puti, pag nabili nyo po yon, ay kailangan nyo pong i-consume na po yon. At kung hindi man nyo ma-consume, ay ilagay nyo po sa refrigerator. Or pwede nyo rin pong lutuin po yon. At saka depende rin po kung saan nyo po binili yan. Kung paano po mula doon sa gatasan ng kalabaw hanggang sa kung saan nila inilagay at sino po yung nagbebenta. So dapat po tayo, sensitive po tayo dito. Yung Giardia lamblia, ito ay parasite. Pag nakikita nyo po sa microscope ay talagang maisip nyo paano po nakapasok sa inyong pagkain. Food and water contaminated with feces that carry the parasite. Food handlers who are carriers of the parasite. Kaya nga po, yung mga food handlers sa mga restaurant ay bago sila pumasok ay pinapa-examine po yung stool nila para malaman kung meron po silang parasite kagaya ng Giardia lamblia. Okay? Lalo na po itong hepatitis A virus. Nakukuha talaga sa contaminated food. Raw and undercooked shellfish, fresh fruits and vegetables, and other uncooked food. Food and water contaminated with human feces. Food handlers who have hepatitis A. Kaya po, kung yung meron po kayong kamag-anak na nagkaroon po ng hepatitis A, ay ihihiwalay po talaga siya kasi mahahawa po kayo doon sa kanyang feces, lahat po ng kanyang kung hindi po siya malinis po sa katawan. Pero magkaiba itong hepatitis A sa hepatitis B, napag-usapan na rin po natin ito. So, nakukuha yan sa mga street foods. Kasi mahilig din mga Pilipino na nakakita ng kikiam, fishball, turon, lumpiang toge, dinadaanan po ng maraming sasakyan, bibirahin pa ng sasakyan sa tapat, na wala pong takip. Nangyayari yun, normal na, hindi po naman normal. Ordinary pong nakikita po natin sa lansangan. Ganon din po yung nagtitinda po ng slice na pineapple, slice na pakwan, kakain po kayo ng buko, di ba? O anumang mga palamig dyan, tingnan nyo muna kung malinis po yung pagkagawa. Kasi
kung kayo po ang natsyempohan, kayo magkakaroon ng food poisoning. Lalo na kung mahina-hina din yung inyong panglaban. Isa pa ay listeria. 9 to 48 hours for digestive disease, 1 to 4 weeks for body-wide disease. Oh. Ito po yung nakukuha sa hot dogs, luncheon meats, unpasteurized milk, soft cheeses from unpasteurized milk. Ditong soft cheeses, hindi po ugali talaga ng Pilipino na kumakain po nito eh. Kakain man tayo nito yung mga special na okasyon lang, di ba? Pero it's not an ordinary staple food sa atin. Refrigerated smoked fish. Ito yung mga tinapa. Refrigerated pates or meat spreads. Hindi rin po tayo mahilig dyan. And fresh fruits and vegetables. Ito na po yung fresh fruits and vegetables. Kung sa mga kaidaran po natin. Pero yung mga kabataan na ngayon, dyan po kayo sa hot dogs, luncheon meats, di ba? So mag-ingat pa rin. Dapat po ay sigurado tayong malinis po yung ating kinakain. Marami pa pong mga iba't ibang mga bacteria or viruses, kagaya po ng norovirus, rotavirus. Ito yung salmonella, yung nagkukos po ng typhoid fever. Shellfish poisoning, ito po yung nagpa-paralyze po sa atin. Shigella, bacteria pa rin po ito. Sila po, yung shellfish and fresh fruits and vegetables. Ready-to-eat foods such as salads, sandwiches, touched by food handlers with the virus. So, tayo, sarap na sarap po tayo sa mga pagkain na ito, pero kilalanin natin, hindi naman sa pagano, pero kilalanin natin sino yung mga nag-prepare. Kung malainis po yung nag-prepare, edi mas kampante kang kumain, di ba? Pero kung yung nag-prepare naman, di mo siya kilala, pwede. Or sometimes sa ating mga fellowship, hindi naman sinasadya, naiwan sa sasakyan, di ba? Nainitan, ay gustong-gusto rin po ng bakterya yan. Dadami po yan, nagpipiesta na siya. Bago tayo kakain, namiesta na sila. Ganon din po, yung rotavirus, yung kung saan po nanggagaling yung tubig, yung mga ginamit po pag prepare, ay pwede po mangyari yon. Sa salmonella naman, yung mga lahat po galing sa poultry. Itlog at ganun po yung dairy products. Fresh fruits and vegetables, meat, poultry, nuts, and nut products and spices. So, magkakaiba po mga bakterya na nagkukos po nito. Ang isa pa dyan, ewan ko kung mababanggit yung pagkain po ng tahong. Diba? Nagkukos po ng paralysis kasi yun po yung toxins na kinikreate po nitong tahong. So, kahit na wala pong bakterya po doon, sila po ay meron po nag-excrete po sila ng paralyzing chemicals po. Kaya may mga pagkakataon na we are advised not to eat. Itong Shigella, contact with the person who is sick, food or water contaminated with human feces, often ready-to-eat food handled by a food worker with Shigella. Mahirap din po ito. Kaya dapat, pero hanga ako sa bituka ng mga Pilipino kasi malamang nakakakain tayo ng mga ito pero hindi tayo nakakaranas. Pero kung mahina po yung inyong immune system o panlaban, ay talagang aatakihin po kayo nito. Ganon din po itong Staphylococcus aureus na andyan lamang po sa ating balat. Pero pag hindi tayo naglinis ng kamay o yung mga utensils o lahat po ng gamit natin pag prepare ay mga pwede pong makontaminate yun po ang pagkain. Kagaya ng meat, egg salad, potato salad, or cream-filled pastries that have been left out too long
or not refrigerated. O, so mga ganito, pag hindi natin nakagad na consume, mas mabuti, ilagay na lamang po sa refrigerator. O. Sa Biblia naman ay raw or undercooked fish or shellfish, especially oysters. Water contaminated with sewage. Ay, lalo na to. Rice, millet, fresh fruits, and vegetables. Itong raw or undercooked fish, mahilig po tayo ng kinilaw. So, depende pa rin po kung sino po yung nag-prepare po nito. At lalo na kung hindi naman kayo sanay kumain ng kinilaw or shellfish, kagaya ng oysters. Nakaranas na po ako ng food poisoning sa California. Kumain ako ng malalaking oysters. Natakam ko, ang sarap-sarap. Di ko akalain na doon ako malalason. Nasira po yung araw ko doon. Pero, nagtaka ako lang naman ang nakaranas noon. Yung mga kasama ko, hindi naman nagreklamo. Siguro, hindi. Iba yung oysters doon kaysa yung oysters natin dito. Kasi, kung linis lang naman ng oysters, kumakain ako ng talaba dito. Kaya itong tinanong na, can I eat it raw? Ay, yes naman ako. Ayun, tinamaan ako ng todo. So, mag-ingat po tayo. Kung hindi kayo sanay kumain, ay talagang, wag na lang. Para makaiwas po. Lalo na kung nasa ibang lugar po kayo. Sa bahay, malapit sa ospital, okay lang. Nagkataon nasa ibang lugar po ako. Although, marami namang tutulong sa akin doon. So, ano po yung mga komplikasyon? Number 1, siyempre, pinapatigil na po kami. Ha? Sige po, pasensya na po. Marami. Ha? Ano daw? Okay, sige. Tatapusin na po natin ngayon. Hanggang dito na lang po. Susunod na po yung complications kasi meron pa pong susunod na programa natin. Kaya wag muna silang aalis. Kaya wag muna kayong aalis. Pwede na po kayong kumain habang nanonood po ng The Baptist Lunch. Gandang umaga. Ay, tanghali po.